Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. At ayun nga po mga sangkay, medyo hindi pa rin po maganda yung ating pag-uusapan ngayon dahil nga po may nagaganap sa ating bansa na isang malaking dilubyo na I'm sure alam po nating lahat itong mga sangkay. Nako, itong matinding hagupit ngayon ng bagyo. At magbibigay lamang po ako ng kaunting impormasyon. Siyempre, malaking tulong po ito sa mga kababayan po natin para po makapaghanda sa matinding hagupit na ito mga sangkay dahil hindi po ito basta-basta. Mas malaki pa po ito kaysa sa Yolanda at ngayon. Ayon sa report, nandito na daw po ito sa may Central Luzon, papunta po sa North Luzon. Kaya naman ito mga kababayan, delikado ito mga sangkay dahil hindi pa nga po siya humihina ang lakas nitong super typhoon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, ngayon mga sangkay, kanina, makikita po natin ang agupit, no? Kahapon itong Bagyong Uwan. Ito mga sangkay. Tingnan po ninyo sa Catanduanes po yan, ganyang kalala ang birada niya mga sangkay. Kaya naman hindi po ito basta-bastang bagyo. Malala po ito. Kailangan po, actually mga sangkay sa Metro Manila ngayon, maraming mga tao nagpanik at pumunta po sa mga evacuation centers. Which is good, no? Hindi na po hinintay mga sangkay na tumama pa. Tumama man o hindi, hindi na po nila hinintay na manalasa o mangyari yung nakakatakot na pananalasa ng bagyong ito sa Metro Manila. Nagkusa na po sila. Ang pagkakaalam ko, sa Manila, may sa Quezon City, mga nakita ko mga sangkay, sa Marikina. Kusa na po silang pumunta sa evacuation centers kasi nga po, delikado. So dapat ganito po tayo mga kababayan kasi hindi po natin alam kung ano po ang pwedeng mangyari. Nakita nyo mga sanggay sa Metro Manila ngayon, kanina, medyo malakas. Pero bigla pong kumalma. Pero hindi ibig sabihin yun, noon mga sanggay, tapos na ang lahat. Nasa Luzon po ang bagyong ito. So ito mga sanggay, sa Catanduanes po yan. Ngayon mga sangkay, marami nga po ang nakita nating mga video na kung saan may mga storm surge na nangyari. Gaya po na ito mga sangkay. Tingnan po ninyo. Ayan. Galing po sa dagat, humampas po ito. Papunta po sa lugar na ito. So napuno po ng tubig mga sangkay ang buong paligid. So marami pa po yan. At ito nga po mga sangkay, napakaraming larawan na makikita po natin. Mapapansin po natin ang grabing epekto nitong Bagyong Uwan. At alam nyo, hindi pa po ito tapos. Dahil ayon po sa report, ito, hanapin po natin. Ayon dito sa report, naglandfall na ang bagyong ito sa Aurora. Ito, basahin po natin mga sangkay para po makapag-ready ang lahat. Kasi mahirap kung hindi po handa ang mga kababayan po natin. No? Alam nyo yung nangyari doon mga sangkay sa Yolanda? Nung time na bago dumating yung bagyo, akala nila hindi po ganun kalakas. Pero nag-warning na po ang pamahalaan noon. Panahon po nila Noynoy Aquino na delikado nga daw po yung bagyo. Pero ang nangyari kasi, bago po tumama ang bagyo, sobrang init ng panahon. Kasi malala po talaga yung init. Sinag na sinag yung araw, ang ganda ng paligid. So, yung evacuation centers, halos hindi po nila pinuntahan. May mga pumunta pa rin pero hindi ganun po kadami mga sangkay. Until bigla pong nanalasa yung bagyo na pagkalakas-lakas. Nabulaga silang lahat. So doon sila nagkumahog sa evacuation centers. Kaya nga lang yung iba na late na at yung iba naman mga sangkay mismo sa evacuation centers doon nadali kasi pinasok na rin po ng tubig dahil nga po sa dambuhalang storm surge. So tayo, anong ibig sabihin noon mga sangkay? Huwag po tayo pakakampante. Alright? Ipanalangin po natin na tayo ay, yung bansa po natin ay maging safety. Hindi pa po natin alam ngayon mga sangkay kung meron pong pumanaw.
But I pray na sana wala. No, sana nakinig ang lahat sa paalala. So ngayon, mga sangkay, ayon po dito, naglandfall na ang Super Typhoon 1 sa Dinalangunan, Aurora. Ayon sa Pag-asa, bandang alas 9 ng gabi, nung Sunday, mga sangkay. Okay? Nito lang, November 9, naglandfall ang sentro ng mata. Ito sentro mismo ng mata, mga sangkay, ni Juan sa Dinalungan. Ang maximum, sabi po dito, sustained winds na aabot po sa 185 kilometer at pabugsong hanggang 230 kilometer ang bagyong Uwan habang gumagalaw patimog kanluran sa bilis sa 30 kilometer. So ganyan po, mga sangkay, yung lakas nitong bagyo. So hindi pa po ito tapos, no? Hindi pa po tayo tapos, mga sangkay. Actually, ano pa lang po ito? Patikim. So ngayon, mga kababayan, make sure na ready po tayo. Nasa Luzon na po ito, ha? Dito na po sa bandang Central Luzon, papunta po sa North Luzon, mga sangkay. So napakalaking bagyo, oh. Tingnan po ninyo. Ito po yung itsura niya ngayon. Alright, ganyan po, mga sangkay, ang paghagupit ngayon sa Luzon. So halos buong norte po ang madadali na ito at central. O kagaya po nito, mga sangkay, ito. Mababasa po natin dito, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, ito yung mga yellow. Pero dito sa mga red, nakalagay dito, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, La Union, Ifugao, Isabela, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Aurora, ito, mga sangkay, Aurora, Nueva Ecija. So, delikado itong sitwasyon. Ngayon, sa Metro Manila, medyo kalmado na. Nasa orange na lang po siya, mga sangkay, pero hindi pa po yan tapos. Hindi pa po natin alam kung ano mangyayari. Tandaan po natin yung mga bagyo ngayon, sabi pa nga po ni PBBM, hindi na po basta nababasa. Marami pong hindi nakagets dyan, mga sangkay. Hindi na po na nahuhulaan ng eksakto nitong mga magagaling po pagdating po sa mga bagyo. Itong mga matatalinong tao, mga sangkay, because of climate change. So ito, mga sangkay, ang balita ngayon. Ito. Ayan, oh. Sa Quezon po yan. Makikita nyo, wala na po talagang, makikita nyo, wala na, zero visibility talaga. So, mag-iingat po ang lahat ngayon, ha? Alam nyo, unahin nyo po yung inyong pamilya. Kasi, ang inyong pamilya, mas mahalaga yan kaysa sa mga gamit. Kasi ang pagkakamali ng iba, inuuna muna yung ref, na itakas, inuuna muna yung TV, inuuna muna yung... Tapos nakalimutan nila yung mga anak nila. So, ang nangyari, ayun, may nangyaring hindi maganda. So, unahin po natin yung pamilya natin, buhay natin, magbayanihan po tayo. Sa gitna ng sitwasyon na to, mga sangkay, malalampasan po natin kung tulong-tulong po tayo. Tayo po ay pare-parehas sa Pilipino. Kung nakita nyo na may nangihingi ng tulong at kailangan yung sagipin nyo, mga sangkay. Pero ang paalala ko lang, kasi tayo mga Pilipino, matigas din ang ulo natin, eh. 'Di ba? May iba, saka lang tatakas, saka lang magpaparescue kapag kadelikado na yung situation. Ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang, na naghumahagupit pa lang dyan sa North at saka sa Central, ngayon pa lang, tumakas na kayo sa bagyong yan. Huwag niyong hintayin na dumating sa punto na kung kailan sobra na ng lakas, saka kayo hihingi ng tulong. Malabo po yan. Malabong mapuntahan kayo ng mga rescuer. Kasi mahihirapan na po silang pumasok. Kasi madidisgrasya din po sila. So ngayon pa lang, guys, ganun po ang gawin natin. At syempre, samahan din po natin ng pananalangin. Kasi ang pananalangin ay makapangyarihan po sa lahat. Actually, yung makakapagpahina sa bagyo, hindi lamang po yung Sierra Madre. Pwedeng gamitin yan ng ating Panginoon. Pero ang pinaka-the best talaga, yung prayer po natin na may kasamang malalim na pananampalataya. Mahal ng Diyos ang Pilipinas at alam ko, mga sangkay, na isasalba tayo ng ating Panginoon sa ganitong klaseng kalamidad. Maraming beses na po tayong dumana sa mga ganitong klaseng situation, pero salamat sa ating Panginoon, mga sangkay,
at hindi niya po tayo pinabayaan. Matibay ang Pilipino. Matapang ang Pilipino. Okay, magbayanihan po tayo mga sangkay. At may mga iba ang lugar ngayon, tapos na yung bagyo sa kanila, pero ang damage malala. So sana wala pong malalang bilang ng mga papanaw sa malaking bagyo na ito. No? Buti nga mga sangkay hindi po dumirekta kasi kung nung una mga sangkay na pagpasok niya o pagkabuo nitong bagyo, tumama kaagad doon sa area ng Pilipinas, naglandfall kaagad, iyari. Magagaya po tayo doon sa Tacloban mga sangkay na malala ang kinahinatnan. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Please, mag-iingat po ang lahat. This is emergency. Delikado pong sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan ngayon dahil napakalaki po talaga nitong bagyo. Alright? God bless everyone.